ang sinabi ng isang kandidato sa pagka-vice alkalde sa Isabela na kayang ma-hack ang automated counting machines. Nagsampan sila ng reklamo laban sa naturang kandidato. Nasa frontline na balitang yan si Dave. Ayun na, yun lang sinabi niya, kayang ma-hack. Everything is hackable. Putang ina nyo, kagaguhan nyo. Comelec, huwag kayong magagalit ha. Lahat hackable. Bakit? Putang ina niyan, PNP nga nahahack. Kayo nga Comelec, nahack na din kayo. Di ba DICT nahack? Ano ba to? Yung DBM na-hack. Ang House of Representatives na-hack. So hackable lahat ng system sa buong mundo, hackable. There's no such thing as unhackable system. Lahat yan na-hack. Kaya nga tayo bilang mga let's say property owners or business owners na naka-depend tayo sa World Wide Web, sa internet, we purchase mga firewalls eh. Kaya nga tayo bumibili ng mga sangkatutak na mga firewalls para hindi tayo madaling i-hack because lahat ng mga system na yan, ginawa yan at lahat ng yan merong mga vulnerabilities, kahinaan. At yung mga putang inang hacker na yan, naghahanap yan ng kahinaan. Kaya nga sa amin, kasi ako, nasa IT din po ako. Kaya nga sa kumpanya namin, yung aming system ay meron kaming buwan-buwan na vulnerability reports. Yung mga ginagawa namin ng mga produkto namin na software na nagmamanage ng system ng mga kumpanya sa ibang bansa, sinisigurado namin na hindi siya vulnerable sa mga sa mga virus na to. Oh, that's why we often run vulnerability tests. Oh, ngayon sasabihin ng system mo na you have a vulnerability dito. Oh, so ang gagawin mo sa vulnerability na yon, you will report it sa engineering and then yung may-ari nung, halimbawa kami bilang may-ari ng software, gagawa kami ng bug, ng fix doon sa bug na yon para ma-solve namin yung vulnerability na yon. Again kami, yung kumpanya na pinagtatrabahuan ko, we manufacture software and hardware. And these softwares that we are manufacturing, lagi yang nasa pag ibinenta namin yan, hindi namin pinapromise yung hindi siya hackable. Wala sa kontrata namin yun. Kaya nga pag binenta namin yung software na yun sa mga customer namin, kasama yung services namin na i-maintain namin yung software na yan. Yun ang trabaho namin, mag-run ng diagnostics at maghanap ng vulnerabilities doon sa ginawa namin. At pag meron, and then gagawa namin ng fix yun. Ganun po ang sistema. Yung iba dyan tali-talinuhan, wala namang alam. So, itong mamang ito, bilang isang expert, ang sinasabi niya, bilang isang IT expert, again nagtrabaho ito sa isang pinakamalaki, pinakasikat na accounting firm sa buong mundo. Ay mga Ernst & Youngs, yan, yung mga Deloitte na yan, SGB Nielsen, mga ganyan, malalaking mga auditing firm yan. Hindi lang audit sa papel lang ginagawa ng mga yan, pati sa mga information technology. Ganon kauhusay mga yan. Expert sa field niya. Kaya nagbigay siya ng kanyang suggestion na pwedeng ma-hack yan. Pinaliwanag niya sa Comelec, pinagtawanan lang siya. Ngayon, diniscuss niya sa vlog niya, nagalit sila. Nitong Enero, may in-upload na video ang kandidato sa pagka-Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela na si Attorney Jeril Harold Respiso. Sa video, tila itinuturo niya kung paano mamanipulahin ang automated counting machines para sa Bilang Pilipino 2025. This is basic, putang ina. Basic nga itong Basic nga itong ginawa ni Ayun, nag-drawing lang siya simpleng flowchart. Ito yung system. The point here is, Comelec, your system is weak. And when you have a weak system, there are a lot of loopholes, there are a lot of possibilities na pwedeng madaya itong eleksyon natin. Ipinakikita nga sa inyo kung saan kayo mahina para palakasin ninyo. Katulad ako, when somebody reported, Boss D, we found a vulnerability in your system. Oh really? Okay, give me the vulnerability code. I will get the vulnerability code and pass it to the engineering. Tapos iraran ng engineering yun, gagawa sila ng fix para dun sa vulnerability na yun. Ganun po yung mga ginagawa nila na yan. So ito si Kuya, si Vice Mayor wannabe, pinakikita niya yung system nyo and pinakikita niya how simple your system can be hacked. Instead of fixing yung problema, putang ina, dinimanda nyo yung nag-expose ng problema. Sabi nga nila, instead of yung absorbing the message, puta, you killed the messenger. Hindi ba? Tapos sasabihin nyo, bakit kasi hindi na lang to si Vice Mayor pumunta sa Comelec? Tapos si Vice Mayor ipaliwanag. Ginawa niya na. At hindi maganda ang trato sa kanya. Siyempre, bilang isang kandidato, bilang isang Pilipino,
it is your responsibility na kapag may nakita kang mali, ilabas mo. Di ba? Kasi nga, sinasabi nga natin, silence is not an option. Being isang Filipino na meron kang karapatan sa pagpapahayag, you show them kung ano yung natuklasan mo. Hindi ito fake news. Kasi nga, abogado to. CPA accountant pa to. So definitely, he knows what he's talking about. The best thing that the COMELEC should have done here is, or could have done, kinausap sana nila to, make him a part of their team and prove that your theory is accurate and our system is hackable. Because if it is hackable, pucha yan, malaki problema natin, bayang Pilipinas yung apektado rito. Dahil dyan, sinampahan sa kanina ng COMELEC ng reklamong paglabag. Tangina, sinampahan siya ng kaso. Instead of COMELEC fixing the problem, addressing the issues, sinampahan siya ng kaso. Ano, mga diktador kayo? Ganyan na ba sa Pilipinas? Ito ang problema kapag kayong bad precedents ay nakakatakas. Kapag kayong mga ginagawa ng TRICOM na pagpapatawag sa mga vlogger, panggigipit sa mga vlogger, nakakalusot. Ganito ang mangyayari every time na meron kang reklamo sa isang ahensya, putang ina, didimanda ka. Hindi po ganito, sir. Sana bago kayo mag-result sa demanda, pinatawag nyo siya, prove your theory. Pag hindi mo na-prove yung theory mo, ipakukulong ka namin. Ganun. Pagawa nyo muna sa kanya. Naglabas siya ng ganung mga statement eh. Naglabas siya ng ganung vlog eh. Then make him prove kung ano talaga kung may vulnerability ba talaga sa system ninyo. Kung wala, sa kanya siya idemanda, sa kanya siya ipakulong, sa kanya siya i-disbar. Hindi yung pucha yan. Nasita lang kayo. Napakita lang na pwedeng magkaroon ng problema. Magdidemanda na kayo kagad. Ano to, diktadorya? Ganyan na ba talaga tayo na if I do not like yung ginagawa ninyo, being a taxpayer, I will call you out? Putang ina, didemanda nyo. Ganun na ba talaga? No wonder. Kaya itong si Tory, kaliwat kanan ng demandang ginagawa. Saklaw po yan ng freedom of expression. Yung paglalabas ng saloobin, saklaw po yan ng freedom of expression. Sa vlog na yan, wala siyang sinabi na sinadya nyo yan. Wala siyang sinabing ganun. Ang sinabi niya, may problema at kailangan, bago magsimula yung eleksyon, ma-address na natin to. Kaya nga nagbibigay ako ng suggestion sa inyo para ma-address na natin tong mga problema natin. Hindi na tayo madaya sa eleksyon. Anong ginawa ng COMELEC instead of addressing it? Ayan, dinimanda yung tao. Sa Cybercrime Prevention Act, ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, mapanganib at may tuturing na misinformation ang video ni Respicio. Mapanganib talaga. Kaya nga ipinapakita niyo yung panganib para kabahan kayo. Para kabahan kayo, kayo mismo sa sarili niyo, mag-conduct kayo ng testing. Hindi mapanganib tapos ipakukulong niyo siya. Mapanganib para sa mga mandurugas yung sinabi niya dahil in-expose niya yung gagawin ng mga mandurugas eh. So dapat mga sir, kinausap niyo tong tao na to, he can be an asset or he can be a destabilizer. Kailangan nyo munang alamin kung alin siya sa dalawa na yun. Yung theory niya, make him prove it. And then, if he cannot prove it, nilabas niya na sa internet yung kanyang expose, o di saka nyo siya trabahuin. Pero yung hindi nyo pa chine-check on your own, hindi nyo pa kinakausap yung tao kung ano yung basihan niya, dinimanda nyo na, pinapatahimik nyo na. Pinakamasaklap, sinisira nyo buhay. Na pinapadisbar nyo, pinapatanggal nyo sa CPA. Sa PRC, yung kanyang pagiging certified public accountant. So, yun ang pinakamasaklap sa lahat dito. Nasisirain nila ang buhay mo kapag maliit na tao ka. Samantalang si Glenn Chong, ang dami-daming expose ni Glenn Chong. Involved din naman yung mga pangalan nyo sa expose. Hindi nyo naman siya dinidimanda. So, ba't ganon? O katulad yan, si General Torre. O kinawawa rin niya yung si Jun Abinis. O kasi si Jun Abinis at kaming mga vlogger, wala kaming mga koneksyon. So ba't ganun? Ano na mangyayari sa bayan natin Pilipinas kapag gaganyan? Bawal na tayong bawal na tayong magsitahan. Hindi ba? Dapat nga kami bilang mga taxpayers sa Pilipinas, dapat pinakikinggan nyo kami. So, ngayon pa lang kinukondisyon ang isip ng sambayanan na pwedeng gawa ng paraan ng ating pong halalan. Kung bigla siyang manalo, sasabihin dahil sa produkto yan ng kanyang pagmamaniobra, o kaya naman pag natalo, sasabihin niya. Kasi nga yun na nga ang problema. As early as last year o as early as last month,
may mga surveys na lumalabas. Magtataka ka eh. Ang daming naglalabasan ng mga survey, ilang milyon ang populasyon ng Pilipinas na hindi mo alam kung saan nila kinandak yung mga survey. Wala yung mga kandidato na nakikita naman namin na malalakas. Puro kandidato sa kabila, yung mga makikita mo. So anong ibig sabihin nun, sir? Hindi ba manipulation, mind control din yung mga survey na yan? Ba't hindi nyo binabawalan yung survey? Kaya nga ang ginawa nito ni sir, in-expose niya, your system can be hacked. Every system can be hacked. No system is unhackable. Di ba yun yung sinasabi niya? So, bakit kailangan kasuhan niyo siya? Mind conditioning? Gaano ba karaming followers niya? Gaano ba karami ang nakapanood ng video niya? Yung pinapakitang ng media, survey ng media, gaano karami yung nakakakita niyan? Hindi ba mind conditioning yan? Namin na niubra ng iba yung resulta ng ating pong halalan. Binura na ang nasabing video pero may kopya ang mga otoridad para magamit na ebidensya sa isinampang reklamo. Bukod sa disqualification case, balak din ng COMELEC na ipadisbar at tanggalan ng lisensya si Respiso sa pagiging accountant. Depensa naman ni Atty. Respiso, ginawa niyang video para ipakita sa publiko ang kahinaan ng ACMs bilang isa rin daw siyang IT expert. Pwede raw Hindi ba? Pwede kasing dayain talaga yan mga bossing eh. Pwede talaga yung system.